Ako si Maria at ito ang aking kwento. Hindi tinanggap ni Sir Conrad ang cellphone. Pwede daw niya itong ibigay o ibenta sa iba kung hindi niya magagamit. Nagpaalam na siya sa mga to pero bago siya umalis, pinainom muna siya ng mga to ng isang malaking baso ng beer kaya naman lalo siyang nahilo. Pasuray-suray lumabas siya ng karaoke bar. Kuya Fernan! Nakita niya to nakasandal sa kotse. Mukhang inip na inip to habang naghihintay sa kanya. Bago makalapit, nag-eke sa mga paa niya kaya naman nangudgod siya sa dibdib nito. Mabuti na lamang at nasa siya nito. Mabilis pumalibot ang dalawang matibunong braso nito sa bewang niya. Thank you, Kuya Fernan. Nakangiting pasasalamat niya. You're drunk. Let's go. Nanigas ang katawan nito nang diniin niya ang mukha sa dibdib nito at suminghod. Bakit ang bango mo, Kuya? Pinalibot niya ang dalawang kamay sa bewang nito, saka sinubsob ang mukha sa matigas itong dibdib. Ang bango mo talaga. Aray naman! Aray ko, ang sakit. Sabi ng dahan-dahan lang eh. Nauntog tuloy ako. Nauntog siya sa babong ng kotse kaya todong ngiti siya habang nakahawak sa ulo. Nagreklamo siya. Nang may pasok siya nito sa sasakyan, saka to umikot at umupo sa driver's seat. Do you know what you are doing, Harleen? Ganyan ka din ba sa loob kanina? Kalmado pero nagagalawan ang panga na tanong ng binata. Kapansin-pansin ang mariing hawak nito sa manibela. Inayos ni Harleen ang tumabinging salamin. Wala naman akong ibang inamoy bukod sa iyo ah. Nakangusong sagot ng dalaga. Natigilan si Fernan. Really? Mabuti naman. Maya-maya tumikim ito. That's good. Hindi ka dapat lumalapit ng katulad nito sa ibang lalaki. They might take advantage of you dahil masyado kang inosente. Pinaandar na ni Fernan ang sasakyan. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ng mukha nito, ngunit di na madilim ang aura nito katulad kanina. May kakaiba kay Kuya Fernan. Isip-isip ng dalaga habang nakatitig sa mukha nito. Why? Hindi tumitingin na tanong nito sa kanya nang mapansin ang paninitig niya. Suminok siya. Ano nga palang ginagawa mo dito, Kuya? Ibig sabihin nag-aalala talaga to kay Aling Marcela kaya siya sinundo? Pero bakit siya nito pinuntahan kaysa dalhin ng matanda sa ospital? Hindi to sumagot. Napansin ko lang, Kuya Fernan, ang bango-bango mo pero yung ugali mo hindi. Saka bakit ba bigla ka nilang sumusulpot? Paano mo nalamang nandito ako? Halos umikot ang paningin at sikmura nang biglang magprenong binata. Ganyan ka ba paglasing? Maingay? Niyakap niya ang bag na galing dito. Ikaw, bait-bait mo sa akin nung bigay mo to ah. Bakit bigla ka nalang di naman sen sa akin patapos mong ibigay to? Akala ko ba peace offering mo to? Ito rin bang cellphone? Pagkatapos hindi mo na naman ako papansinin. Dinot-dot niya ang hawak na bag. Mabuti pa yung bag na to. Maganda na, mabait pa. Di tulad nung nagbigay, hindi maintindihan ng ugali. Nang muli nitong paandarin ang sasakyan, sumandal si Harleen. Daig pa niyang may kasamang hangin. Hindi na to nagsasalita. Para tong robot na nakaupo ng tuwid habang nasa daan lamang ang mata. Humawak siya sa ulo. Dapat pala hindi na siya uminom. Para niya maaalagaan si Aling Marcela kung ganito rin ang kalagayan niya. Inihinto nito ang kotse sa tapat ng di kalakihan na parang bahay lang. Soup house. Napapalakpak siya. Nakakabasa na talaga siya, hindi katulad ng dati. Anong ginagawa natin dito? Ang bilis nitong nakaikot. Bukas na ang pintuan sa tabi niya at nakatayo na to na nakalahad ang kamay. Kailangan mo mag-soup para mahimasmasan ka at mabawasan naman yung kadaldalan mo. Nang di niya tanggapin ang kamay nito, ito mismong humawak sa kamay niya at hinila siya pababa ng sasakyan. Wala man lang ka-gentle-gentle to sa katawan. Habang yakap siya ng binata, hindi niya maiwasang tingnan ang kamay nilang magkahawak. Magaan ang hawak na malaking kamay nito sa maliit niyang kamay, parang iniingatan to. Lasing na lasing yata siya, kaya kung ano nung iniisip niya. Nang mapansin ni Fernan, mabagal ang kilos niya, nilingon siya nito. Are you okay? Tumango siya. Nang makarating sila sa mesa at nakaupo, agad na nag-order to. Nagtaka siya na hindi lamang lugaw ang in-order nito kundi marami. Kumain ka na habang mainit pang soup? Kailangan mo yan para mahimasmasan ka. Nagpapalit-palit ang tingin niya sa lugaw na nasa harapan niya at sa binata. Kung kumain kasi to, parang dito kumain ng isang buwan eh. Para tong gutom na gutom. Hindi ka pa ba kumakain, kuya? Yes, tipid na sagot nito. Pero bakit?
Akala ko ba hindi magandang magpalipas ng gutom? Palagi itong sinasabi ng binata tuwing kumakain sila ng sabay sa bahay. Gusto kitang kasabay. Mas masarap kumain kapag kasama kita. Tumangu-tango siya. Sa bagay, mas masarap nga naman talagang kumain ng may kasabay. Medyo nabawasan ng pagkahilo niya nang makakain siya ng lugaw. Natigilan siya na mapansin ang paninitig nito sa kanya. Tapos na kasi itong kumain ngayon. Di ba masarap akong kasabay kumain? Muntik nang mabilaukan si Harleen sa tanong nito. Ito ba ang dahilan kaya nakatitig to sa kanya? Uminom muna siya ng tubig bago to sinagot. Masarap pong kumain na may kasabay pero syempre kapag hindi po ikaw kuya, natutop niya ang bibig. Baka mamaya siya pang pagbayarin ito sa mga kinain nila. Ang sakit ng ulo ko. Nahihilo ko. Pagdadahilan niya pero mukhang hindi bumenta ang arte niya dahil di man lang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Kasalanan to ng bibig ko Tumikim siya. Kasi naman, Kuya Fernan, paano ko gaganahan kumain kung palagi kang ganyan? Para kang laging galit. Tapos puro gulay pang pinapakain mo sa akin. Healthy naman po ako Payat at malit lang po talaga ako. Kinuha niya ang cellphone ay binigay nito sa box. Mabilis na nilagay ito sa bra niya. Ang sabi ni Tanya, kapag ayaw mong makuha ang isang bagay o ayaw mo itong mawala, ilagay daw sa bra. What are you doing? Napapantasikohang tanong nito. Baka kasi bawiin mo Hilaw na tawa niya. Napatingin lahat ng tao sa paligid nito nang malakas itong tumawa. Sa palagay niya nalipasan to ng gutom kaya tumawa ito nang wala naman nakakatawa. This is the reason why I want to be with you, Harleen. I feel good when I'm with you. Feel good daw. Napahawak siya sa dibdib habang nakatingin sa napakagwapo nitong mukha. Bakit ganito? Bakit ang lakas ng kabog ng dibdib niya? Kuya Fernan, sa palagay ko, pareho tayo ng nararamdaman. Natigil to sa pagtawa at napatitig sa kanya. Tinapik niya ang dibdib. I feel din good din kasi ngayon Shit lang, narinig niyang sabi nito. Hindi naman tumukhang galit pero napansin niya na mumula ang tenga nito. Habang nagmamaneho, di maiwasan ni Fernan na mapangiti sa tuwing napapatingin kay Harleen na ngayon abala sa pagkalikot ng cellphone na kanyang ibinigay. Do you like it? Tumango si Harleen. Yes, Kuya Fernan, I like it so much po. He chuckled when he heard her answer. Na makarating sa bahay, nagmamadaling bumaba si Harleen. Sumalubong naman agad si Aling Marcela sa kanila. Aling Marcela, kamusta na po ang pakiramdam mo? Bakit po nasa labas ka na? Inalalayan to ni Harleen. Mabuti pa ho pumasok na kayo sa loob para makapagpahinga. Aalagaan ko po kayo para mabilis ka pong gumaling. Kumunot ang noo ng matanda. Ha? Abay, sino nagsabi sa iyo na may sakit ako? Tumikim si Fernan upang kunin ang atensyon ng matanda. Nagpahinga ka na, Harleen. Mukhang natunawan na si Aling Marcela. Hindi lang po siya natunawan? Takang tanong ng dalaga. Tumango si Fernan. Yes, so you don't have to worry. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Aling Marcela sa dalawa. Bumaling naman dito si Fernan. Go ahead, Aling Marcela, magpahinga ka na. Kumamot ng matanda sa pisngi. Nagtataka to sa pinag-uusapan ng dalawa. Siya hindi natunawan? Kailan? Isip-isip ni Aling Marcela. Na makaalis ang matanda, bumaling si Fernan kay Harleen. Magpahinga ka na rin, Harleen. Huwag mo nang alalahanin pa si Aling Marcela. Sige po, Kuya Fernan. Good night po. Paalam ng dalaga. Nang makaalis to, saka lamang kinuha ni Fernan ang cellphone sa bulsa. Hello, Mrs. Galvez. From now on, teach Harleen 6 hours a day. Let her learn about, tumikim muna ang binata, about reproductive system. Dumiretso ito sa minibar counter. Pagkatapos tawagan ng tutor ni Harleen. Nilagok niyang alak na silanin niya sa baso. Hindi nagtagal tumunog ang cellphone ni Fernan. It was his fiancée, Ines. Thanks God, you finally answered. Bungad ng dalaga. Hanggang kailan mo ako balak iwasan, Fernan? Araw-araw kong tumatawag sa'yo pero palagi kang busy. My God, Fernan, pareho tayong busy. And I know that. Pero sobrang tagal mo naman yata kung iiwasan o sasagutin ang tawag ko ngayon. And why is that? I am tired, Ines. Let's talk some other time. Walang ganang sabi ni Fernan. Natigilan naman si Ines sa kabilang linya. Sanay ang babaeng malamig at walang pakialam ang lalaki. At sanay din tong wala siyang pakialam. Bilang matagal na magkasintahan, sanay na sila sa isa't isa. Kaya naman nabigla si Ines sa inasal niya ngayon. Mahal ka ba talaga ng fiancé mo?
Siguro dahil nasabi na naman ng kanyang ina ang linyang to. Of course, mahal ako ni Fernan. Kung hindi niya sana susundin ang lahat ng gusto ko. Tumikim si Ines. I'm sorry, Fernan. I know you're busy too. Namiss lang kita kaya ganito ko. How's your day? Di sumagot ang binata. Bumantong hininga si Ines. I'm really sorry, Fernan. I know I'm selfish to ask you a favor. Pero para din naman sa atin to. Pinutol to ni Fernan. Like I said, I'm tired, Ines. Sa susunod na lamang tayo mag-usap. Tumingin si Ines sa cellphone. Fernan seemed so different o baka mali lang ang akala niya. Binalik ni Ines ang tingin sa kamay na may hawak. Narito ang resulta na hindi niya na gustong makita pa. Hatid nito ay libo-libong sakit at pait sa puso niya. Ilang beses man niyang hilingin na sana'y mali at hindi to totoo. Paulit-ulit lamang siyang nabibigo. Sinasampal siya ng katotohanan to. Bakit? Pinunit niya ang mga resulta. Lahat ng kanyang makita ay binabato niya at tinatapon. Di nagtagal bumukas ang pinto ng kwarto. Nag-aalalang pumasok ang mama at papa niya. Namula ang mata ni Martha na makita ang nagkalat na papel sa sahig. Agad niyang naunawaan ang dahilan kung bakit nagwawalang anak. Ines, anak! Lumuluhang yumakap si Ines sa mama niya. Bakit ako pa, ma? Bakit ako pa? Hinaing ni Ines sa mama niya habang walang patid ang pagluha. Do I deserve this? Marami naman dyang iba. Bakit ako pa? Bakit? Di matanggap ni Ines bakit ito nangyari sa kanya. Bumuntong hininga si Lito, awang-awa sa kalagayan ng kanyang anak. Kung may magagawa lamang sana sila. Ines, hindi ba't napag-usapan natin to? Nakaisip pa tayo ng solusyon kaya hindi mo na kailangang problemahin pa to? Pag-alo ni Martha sa anak. Pinahid ng ginang ang luha sa pisngi nito. Huwag kang mag-alala dahil hindi sagabal ang resultang yan. Hindi ba't pumayag naman ng fiancé mo? Yun ang mahalaga, Ines. Tama ang mama mo, Ines. Huwag kang magpapa-apekto sa mga resultang to dahil hindi magiging hadlang ang mga to para magkaroon kang maganda at maayos na pamilya kasama si Fernan. Segunda ni Ian sa kanyang asawa para pagaanin ang loob ng anak. Tandaan mo, anak, hindi natin mababagong kondisyon mo. Pinahid ni Ines ang luha sa pisngi. Tama ang kanyang mga magulang. Hindi niya dapat isipin ang tungkol sa bagay na to dahil may solusyon na sila. Ngunit hindi ito matanggap ni Ismael. Galit itong nagsalita. Talaga bang hindi magbabagong isip niyo, ma? Pa? Tanong ng binata na kanina pang nakatayo sa gilid ng pintuan. Ismael, napag-usapan na natin to. This is for your sister. But it's too cruel, pa. Ganyan ka ba kasama tandang sumira ng buhay ng iba para sa sarili mong kapakanan? Ismael, suway ni Martha sa anak. Kumuyom ang kamao ng binata bago may galit na tumingin sa ama. Karma siguro to sa problema at kahihiyan na dinala mo sa pamilya natin pa. Karma na dapat ikaw ang sumasalo. Nagitla lahat sa pagsagot ni Ismael sa ama, lalong-lalo na si Martha. Ngayon ko lang na-realize na ang malas ko para magkaroon ng amang katulad mo. Napaling ang mukha ni Ismael na makatanggap ng malakas sa sampal sa kanyang ina. Huwag mong pagsasaritaan ng ganyan ng ama mo, Ismael. Namumula sa galit ang mukha na singhal ni Martha sa binata. San ka pupunta? Ismael! Tawag nga sa anak subalit hindi na to lumingon pa. Napamara si Fernan sa kanyang pagpihit, tumambad sa kanya si Harleen na nakaharang ang mahabang buhok sa mukha. Pakikising ka pa. Sorry kung nagulat kita, kuya ha. Pinakita ni Harleen ang cellphone na hawak. Magpapaturo sana ako kay Ana pero busy siya. Pwede bang paturo kung paano gumamit nito? Ani Harleen sabay pakita ng cellphone na bigay ng binata. Inilapag ni Fernan ang basong hawak. Tumango siya sa dalaga. Of course, pero hindi to libre. Napasimangot si Harleen sa sinabi ni Fernan kaya naman natawa ito. Huwag kang mag-alala, simpleng bayad lang naman ang gusto ko eh. Simple, 20 mga ganon, pwedeng 10 na lang. Pambabarat ni Harleen na ikinatawa din ni Fernan. Nakangising nagsali ng alak sa baso si Fernan. Napansin ni Harleen ang mapaglarong ngisi sa labi nito. Hindi kaya mas malaki ang gustong bayad nito? Pero imposible yan dahil napakayaman ni Kuya Fernan. Isip-isip ng dalaga. Huwag kang mag-alala dahil hindi perang kailangan ko. Lumagok muna si Fernan ng alak bago ito nagpatuloy. From now on, hindi ka na muna papasok sa trabaho mo. I want you to focus on your study. Kung gusto mong matuto agad, kailangan mas pagtuunan mo ng pansin ang pag-aaral mo. Kung inaalala mong trabaho mo, hindi kailangan, Harleen. Kapag hindi ka nila tinanggap, kaya naman kitang bigyan ng trabaho. Nung makita ni Fernan ang pag-aalinlangan sa mukha ni Harleen, agad na nag-offer siya sa dalaga. Sasahuran kita kapag pinagbutihan mong pag-aaral. Namilog ang mata ni Harleen. Talaga?
Nakakahiya naman kung tatanggapin niyang alok nito. Libre na nga siya, magpapabayad pa siya. Inilingan ni Harleen si Fernan. Hindi na kailangan, Kuya Fernan. Kahit walang sahod, mag-aral ako ng mabuti. Pinakita ng dalaga ang cellphone. Pwede mo naman akong turuan ito. Sit here. Nanlaki ang mata ni Harleen nang tapikin ni Fernan ang ibabaw ng hita. Paano kita matuturuan ng maayos kung wala ka sa harapan ko? Mariing umiling si Harleen. Mahigpit na bininon ni Aling Flor na hindi siya po pwedeng umupo sa kandungan ng kahit sino, lalo na kapag lalaki. Wag na lang po, kay Ana na lang po ako magpapaturo. Akmang aalis na siya nang hilahin siya nito sa braso. Nanlaki ang mata niya na ito mismong nagupo sa kanya sa kandungan nito. Nang subukan ng dalagang tumayo, pumigil sa bewang niya ang mga braso nito. Kuya Fernan? Aniya, natataranta. Sinubukan niyang umalis at magpumiglas, subalit bukod sa malaki to, masyado rin tong malakas. Stay, Harleen. Di naman kita kakainin. Bulong ni Fernan sa punong tenga ng dalaga na naghatid dito ng kilabot. Nakadama ng pagkailang si Harleen, lalo na nang may maramdaman siyang bumukol sa pagitan ng mga hita nito. Tumutusok sa bandang pag-upo niya. Kinuha ni Fernan ang cellphone sa kamay ng dalaga. Habang nagtuturo ang binata, hindi mapakali si Harleen. Naiilang siya sa posisyon nilang dalawa. Idagdag pang naamoy niya mabango, ngunit amoy alak na hininga nito. Sa tuwing magsasalita to, tumatamang mainit na hininga nito sa bandang leeg niya. Pwede bumaba, kuya? Hindi pa kasi komportable sa posisyon natin eh. Tumawa na mahina si Fernan. Ang braso niya sa bewang ng dalaga humigpit. Sagutin mo muna ang tanong ko, Harleen. Gamit ang isang kamay, tinungga ni Fernan ang mismong bote ng alak, habang isang kamay hindi inaalis sa bewang ng dalaga. Nilapit ni Fernan ang labi sa purong tenga ni Harleen bago nagtanong, ano ang tipo mo sa isang lalaki? Inawakan ni Harleen ang kamay ni Fernan na magsimula itong humimas. Nakikiliti siya. Ang totoo po, wala pa sa isip kong tungkol sa bagay na yan. Masyado pa kasi akong bata at saka may pangarap po ako. Mabuti. Nakakontento si Fernan sa sagot ng dalaga. Nang subukan ni Harleen umalis sa kandungan niya, hinayaan niya to. Napangisi ang binata na makitang nagmamadalitong umalis. Not so fast, baby. Napasinghap si Harleen nang maramdaman may marahas na pumigil sa braso niya. Sa isang iglap, nakasandal na siya sa pader habang nasa harap niya si Fernan na ngayon namumungay ang mga mata at nakatingin sa kanya. Kuya Fernan! Natatakot siya sa ikinikilos nito. Gano'n na ba karami ang nainom nito kaya lasing na to? Naalala niya kanina na wala ang hilo niya dahil sa kinain nila. Gusto mo ba ng lugaw? Pumilig ang ulo ni Fernan. Ikaw ang gusto ko, Harleen. Nilapit ito ang bibig sa punong tenga niya at saka paos at mahinang bumulong. Narinig mo ba ang sinabi ko? Ikaw ang gusto ko, Harleen. Ikaw lang at wala nang iba. Binabaliw mo ko sa tuwing magkasama tayong dalawa. Tila kakapusin si Harleen dahil sa dulot ng sensasyon na bumaba ang isang malaking kamay nito sa bewang niya. Humimas ito, mabining humahaplos. Pati puso niya ay malakas at mabilis ang tibok at lahat ng pakiramdam na to hindi pamilyar at bago lang sa kanya. Bakit ko nararamdaman to? Isip-isip ng dalaga. Gustong isipin ni Harleen ang ibig nitong sabihin, gusto siya nitong tulungan, pero hindi yun ang sinasabi ng utak niya. Hindi. Siguradong mali lamang iniisip niya. Malabong magustuhan siya nito at saka hindi siya po pwedeng magustuhan nito dahil may fiancé na ito at ang ate Ines niya ang taong yon. Hindi po kita gusto, sorry po. Aniya sabay tulak dito ng malakas. Halos takbuhin na ni Harleen ang daan pabalik sa kwarto niya. Nababaliw na si Kuya Fernan kung ano-anong sinasabi. Tama nga si Aling Flor noon, kapag nasobrahan sa pag-inom ng alak ang tao, nawawala sa wisyo, at mukhang ganito ang nangyari sa binata. Tinakpan na ni Harleen ang tenga, paulit-ulit niyang naririnig ang salitang ikaw ang gusto ko. Hindi lamang tenga niyang nabibingi, malakas din ang tibok ng kanyang puso. Sana bukas, makalimutan na ni Kuya Fernan ang sinabi niya, piping dasal niya.